Good morning, brilliant people. This is Jabber Pergaza, and welcome to Jabber Talks. In today's video, let's continue our sharing yesterday about my experience here in Taiwan, because I think a lot of you got connected to the message of the video that I shared yesterday, and I am so happy that marami po ang nakakonect at nakaintindi sa aking sitwasyon. Yung iba, alam kong nag-judge po sila sa aking sinabi. Marahil po ay hindi ganun ang kwento nila. Well, I'm going to clarify sa video na ito para mas lalo ninyong maintindihan. Kasi may isang teacher na nag-comment na parang, I believe, mas natakot siya, parang nagkaroon siya ng pressure sa self na what if yung naranasan ko, maranasan din niya here in Taiwan. There's a big probability na pwede mong ma-experience ang na-experience ko ngayon because you also have levels na tinuturuan ko currently. However, this is what I'm going to clarify. And I think sinabi ko na ito sa inyo before, na yung kwento ng isang foreign teacher here might be your story, but it could also be not your story. Kasi iba-iba po tayo ng kwento. Lagi ko pong hina-highlight, when we talk about buhay ng isang OFW, nakadepende kasi ang kwento na pwede nating maranasan here. Iba-iba po talaga ang experience ng mga OFW here. So in short po, kung titingnan natin yung buhay ng isang OFW, para siyang paswertihan lang talaga. Kung ikaw po ay napakaswerte dito, naku, napakaganda po ng buhay mo here. May mga kilala ako dito na super swerte po ng kanilang sitwasyon. Like, yung freedom, yung authority as a teacher, binigay po sa kanila ng school at ng mga locals, yung mga kasama nila 100%. Pinababayaan po silang gawin kung ano yung gusto nila, to integrate the culture from the Philippines to Taiwan, to Taiwanese people, to Taiwanese students and all. And they were appreciated. Like that. Nagtataka nga ako, why I can't do this one to my school? Why I can't do this one to my journey? Magkaiba po talaga, kaya wag nating isiksik yung kwento natin sa kwento ng ibang tao. Kasi alam niyo po, when somebody is sharing his or her life on social media and mafe-feel natin na talagang nahihirapan yung tao, all we need to share or to show is sympathy. Kasi deep inside, yung tao na yan, nahihirapan po talaga siya. Hindi niya po kailangan na ipamukha mo sa kanya na hindi siya magaling, ipamukha mo sa kanya na mas magaling ka, mas expert ka sa kanya or whatsoever, mas masaya ka sa kanya or whatsoever. No, you don't need to do that. Because you know, yung tao na nag-share sa inyo on social media, nahihirapan siya. At kailangan niya po ng tulong. Hindi po natin kailangang magpasikat sa kwento ng iba. Naintindihan po natin ito. Alam niyo po, naging matapang po ako yesterday to share. Kasi lagi kong kinikwento dito sa inyo, beautiful thing about Taiwan, right? For the longest time, sinishare ko po sa inyo yan. Pero you know, it's also unfair to my audience if hindi ko sabihin yung mga actual ko talagang nararanasan. Yung hindi maganda na dapat ko ikwento sa aking mga audience. Kasi this is a way for you to rethink your plan. If magpapatuloy ba kayo. Kaya nga sinasabi ko, I'm always telling this one to everybody. Kung wala po kayong matinding rason, do not go. Kasi hindi po siya ganun kadali. Although, at the end of the day, maganda po yung mangyayari sa buhay ninyo. Especially pag meron po kayong matinding pangangailangan or meron talaga kayong goal back in the Philippines na kailangan ninyong ma-achieve. Maganda po talaga ang journey na ito para makarecover po tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Most especially sa ating financial problem or aspect ng buhay. 'Di ba? Makaka-recover talaga kayo. I have to say, for sure, makaka-recover kayo. Especially if dito kayo sa Taiwan magtatrabaho. But yun na nga, kaakibat, 'di ba? Sabi nga nila, yung pag meron kang malaking sahod, malaki din po ang responsibility na kailangan mong ipaglaban. Kasi yun po yung
parati nating naririnig, di ba? Parati nating nakikita at parati naiintindihan na pag binayaran ka ng malaki, you also need to show 100% or even more than that sa iyong employer. Siguro ito yung nararanasan ko ngayon. Kasi parang they need more every day. Yun ang nararamdaman ko. And hindi naman ako nasasaktan kasi naiintindihan ko naman yung sitwasyon ko that I'm not really good. Pero minsan kasi parang nawawalan tayo ng gana, no? I don't know kung sa inyo ganun ba. Pero kasi, kung ganun yung sitwasyon mo every single day of your life, parang nawawalan ka rin ng gana to push harder na ma-improve pa yung sarili mo. Okay? Pero hindi naman ganun ka lala talaga yung sitwasyon ko ngayon. Marami pa rin namang mabubuting bagay na na-experience ko as of the moment. So, hindi ko po sinasabi sa inyo na, si Jobert pala is about to surrender na sa kanyang journey in Taiwan. No, I'm not like that. Kung iniisip ng lahat na mag-give up na ako because of this experience, no, I'm not like that. Iba po ako na individual. Ipaglalaban ko po ang journey na ito hanggang sa dulo. Pero kinikwento ko sa inyo in advance para maintindihan ninyo that at some point, pwede natin itong maranasan. Ang ganito kahirap na preparation. And hindi ko na-mention yesterday, hindi ko na-emphasize sa inyo kahapon na it could be, ganito siya ha, it could be sa isang araw, meron kang dalawang preparation. Kasi nga, for example, in the morning, you'll be teaching another grade level, and then in the afternoon, it's a different grade level. Then, the next day, same thing, in the morning, different grade level, in the afternoon, different grade level. Ganun po ang mararanasan ninyo. So, ikikwento ko sa inyo in the future yung difference ng big school at saka small school para mas lalo nating maintindihan ang konsepto. Kasi may mga realization ako sa mga part na ito na mas lalo ninyong maintindihan. Kasi we used to say na it's good to go to small school kasi nga ganito lang ang population, ganito lang ang number of people na pakikisamahan. Pero malas mo lang if kahit ganun lang kaliit, kaya nga sinasabi ko, my God, napaka-challenging ng buhay ko. Kasi ganito lang kakonti yung pakikisamahan ko, meron pang isa or dalawang problematic. I have to say, hindi ko sasabihin na ako yung may problema, but yung mga partners ko or mga kasama ko currently, hindi ko maintindihan sometimes. Alam mo yun? Kaya nga, dapat you have to be ready. Alam mo yung idea na may madaling paraan, pero pahihirapan ka niya. Alam mo yung, pwede mo sanang gawin ito, pero i-direct ka talaga niya to do this, na alam mong mahihirapan ka. Or alam niya siguro mahihirapan ka. That's why that person wants you to do this. Alam mo yung ganun? And then, as a foreign teacher, parang wala tayong karapatang mag-question doon sa pinagagawa sa atin. Kasi they used to insist na yun ang tama at yun ang dapat masunod. That's the reality here. Unti-unti ko lang binibigay sa inyo at nilalagay sa table para mas lalo ninyong maintindihan. Hindi ito para matakot kayo, but para maging strong enough kayo. Maging handa yung mga sarili ninyo that in the future, once andito na kayo, handang-handa na po kayo as a person. Yung buong-buo na talaga kayo as a teacher na lalabanan nyo kung ano man yung mga pwede nyong ma-experience here. So teacher, don't be afraid. Kasi baka yung ganitong sitwasyon ng multi-grade, kasi akin hindi naman ako multi-grade eh. One school lang ako. Multi-grade na ganito kaliit na napakarami kumpul-kumpul because I think teacher will be teaching elementary and high school. Baka po ito ay napakagandang school, mamahalin kanila at aalagaan. So don't be afraid po. Lagi kong sinasabi sa inyo, my kwento is not your kwento. So you can unfold your chapter here in Taiwan. Bye-bye!